Alright, welcome back mga kadyani. Nandito naman po muli ang inyong lingkod kadyani ng Johnny Tortilla at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ula. Ayaw magpakita mga sa likod ko. Camera shy. Hindi. Sa mga kadyani ko, di pa kayo subscribe na po kayo dito sa ating channel at tayo ay lagi nag-update sa mga ola review o ola happenings, ola victims community events mga kadyani, no? At like and share nyo na rin yung videos natin. At i-hit nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga update ko mga kadyani. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Ang aking 5 ola na kung hanggat maaari, no, halos lahat naman, karamihan naman talaga sa ola ay hindi naman dapat natangkilikin dahil nga sa napakarami nilang unfair debt collection at mga harassment at mga paglabag sa batas na ginagawa mga kadyani. So, pero ito yung aking 5 bukod sa pagiging loan shark, sa pinakamatataas na loan shark, mga pangharas at saka mahilig mag-post sa social media at saka mga kadyanete, itong 5 ito ang mga pinaka ko sa mga ola. So, unahin natin itong Easy Peso. So, syempre mga kadyani, kailan lang i-upload ko yan, no, na i-review yung Easy Peso. Kaya ako naman naisama yan dahil nga sa mga pati estudyante ay dinadamay nila at ginagawa nilang target para mag-bloom sa kanila at gagawin ay ipopost sa social media yung kanilang mga biktima o yung mga loaner ng kanilang ola mga kadyani. So yan ang ating panlima, si Easy Peso, isa sa mga matindi yan. Pang-apat, si OK Peso. Hindi siya okay na okay talaga mga kadyani, dahil itong si OK Peso 7 days lang din ito, kadalasan 7-14 days lang talaga loan term din ito. Doble-doble rin nababayaran nyo. Wala pang mga due date daw, isa rin to sa mga ganoon na style. Wala pang due date, tumatawag na, nanggugulo na, nagko-contact reference na, mapaglabag din ito sa data privacy. At hindi lang yan, talagang ito pagka nag-search kayo sa FB, mga page nila, nagpo-post po talaga sila. Ako, sabi ko sa inyo, ako tinitigan ko yung mga ola na mga mahilig mag-post, tatandaanan ko yan. Tataka nga ako sa bagay, wala masyado siguro nagre-report o di alam ng mga loaner na pinopost na sila sa mga page ng mga nahiraman nilang ola. Yun nga sinasabi sa payo ko sa inyo mga kadyani, tignan nyo yung mga ola ninyo, tapos i-search nyo sa Facebook nyo. Baka meron silang mga pages ng mga agent, ipinopost na kayo, kaya lagi nyo tignan yung pangalan ninyo, baka lumalabas na kayo sa ano. O kaya naman ay hindi naman nila nilalagyan ng pangalan, tignan nyo na lang sa mga page ng mga ola victims mga kadyani, baka makatulong. May mga nakakilala, may mag-post na post nga kayo, baka makita nyo yung mga mukha ninyo nakabalandra na may hawak na ID. No? Si OK Peso, number 4 ko yan. Pangatlo, si Sada Cash. Bakit si Sada Cash? Totoo lang mga kadyani, ito yung narinig ko talaga dun sa victim na nagpunta kami sa Camp Crame that time, nakausap ko at narinig ko nga na ang nagpadala raw talaga nung, alam niyo na, nung kahon na doon ka na mahihiga habang buhay, tsaka yung bulaklak kasama nun, itong talaga daw si Sada Cash daw talaga ang nagpadala raw doon. Nag-search sila na kung anong ola yun, nalaman yung number. Siguro na-contact din ng victim yung pinatawag na funeraria mga kadyani. So yun, na-search nila yung number, yun daw ang number na lumabas yung ola na ito mga kadyani. Kaya sabi ko sa inyo, iwasan nyo to kung kaya nyo masirang buhay nyo. Ito, ano rin to, syempre loan shark din to, tapos mapangharas. Yun nga, pinakamatindi na ginawa. Pero bakit hindi siya number 1? Mamaya malalaman nyo kung bakit. Basta ingat kayo dyan. Si Sada Cash, nagpapadala yan ng kung ano-ano, yung mga surprise. Pero mga kadyani, ito yung ating pangalawa, si Mocha. Maraming complain. Nung nasa PNP Camp Crame yan, din sinabi ni Madam Kikay na number 1 niya na talaga nagpahirap sa kanya, no, nung kinuwento niya doon sa live interview doon sa Sumbong Mo Action Agad doon sa palabas nila sa UNTV mga kadyani, yung ano ng PNP. Kumbaga parang sumbungan ng bayan ang PNP ng Sumbong Mo Action Agad yun nung time na June 22. Panoorin yun sa mga Facebook, search naman yun, June 22 yung Sumbong Mo Action Agad, makikita niyo yun. Doon kami, tapos doon ko nalaman na yung pala yung talaga na bumiktima ng matindi kay Madam Kikay. Kaya ito, maraming complaint din ito. Tapos syempre hindi rin napapasama sa mga napapasara at di rin nasasama dun sa mga maraming complaint, maraming reklamo. Pero ayun, still alive and kicking sa panggugulo, panghaharas at sa tapos meron pa silang
post, alam ko nagpo-post din to mga ka-Johnny, sumuka-muka, yung mga agent niyan. Then, ito, syempre, yung number 1 yung kaibigan. Diba? Paborito ng lahat, si Digido. Ito, number 1 ko. Kasi matinding ano to, matinding loan shark ito dahil arami talaga tong biktima, no? Biruin mo, wala ka pang due date. Ito kasi talaga si Megalodon shark to, Megalodon loan shark to, wala ka pang due date, meron ka ng patong na 5 to 5 for 3 days. Meron na kagad interest na pumapasok, meron na agad tubo, wala pa yung due date mo mismo. Kaya bubul ka, pag binayaran mo, kulang na ibabayad mo kasi meron na siyang pinataw na tubo. Kaya magugulat ka na lang din, may balance ka pa rin kahit bayad ka na. Tapos meron tanong sa akin kanina, no, Digido, 4,000 lang daw yung utang niya, nakapagbayad na siya ng 860 times 10 niya yan mga ka-Johnny, ilan yun, ba? Halos 9,000 plus. Ay, sabihin yung 4,000 niya, hindi lang doble, mahigit na kasi 5,000 yung tinubo, mahigit diba? 4,000 hindi lang, tapos nakapaghulog siya ng pay part niya ng 10 ng paunti-unti. Then ano raw gagawin niya? Sabi nga sa inyo, si DJ daw pupunta sa bahay yan. Yun ang pinakamatingan niya, pinakaginagawa niya pag tiga NCR kayo. Ulitin ko, tiga NCR lang. Metro Manila, baka may magtanong naman po dyan ng mga pupunta ng probinsya. Bihira ako makarinig, wala nga ako naririnig. Kung meron man isolated case, baka mamaya gawa-gawa lang ng agent yun sa mga pag-post nila sa FB, mga ka-Johnny. So yun, basta NCR, kung si Digido, number 1 loan shark at pumupunta sa bahay, kaya number 1 ko siya sa mga loan shark at mga mahilig mang haras dahil nga ito, text and call blast din ito mga ka-Johnny, si Digido. Tapos, ang style pa niyan, magbayad ka ng mismong due date mo, magulantang ka, may utang ka pa rin talaga dahil nga meron silang pa-hidden charges sa mga loan nila mga ka-Johnny. So yun mga ka-Johnny, itong yung lingkod, yung type medyo makatila muna ako dahil pawisan ako na. Top 5 worst loan apps na pinili ko para sa akin at para malaman nyo at para maiwasan ng mga OLA victims sa mga ka-Johnny. Ito sabi ko sa inyo, hindi ako kampi sa mga OLA farmer, hindi ko kayo inuudyo kasi gano'n, maraming tatanong ko ng OLA farmer. Sa susunod ko, mas lilinawin natin niya kung bakit isa rin sa mga kinakalaban ko yung mga OLA farmer. Sa susunod na video, pag-usapan natin. So yun mga ka-Johnny, itong yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at itong Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.